Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang support. Again, today po, this is another live podcast na gagawin po natin. And today, pag-uusapan po natin is yung mga napipintong impeachment trials ng ating Pangulo at ating Vice President po dito sa parating na February 2026. Ngayon po napagbigyan po tayo ng pagkakataon. I'm so excited kasi matagal ko na po ito personally inaawitan sa isa sa ating mga kaibigang vlogger to be invited dito sa munti nating channel. Napagbigyan po niya tayo coming from Mindanao. Siya po ay magbibigay ng kanyang reaksyon at pag-uusapan po natin ang mga pasikot-sikot at mga kaganapan on the ground at ano po yung kanyang perspektibo pagdating dito sa mga impeachment ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. And without further ado, before we start pala, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, don't forget to also follow us on Facebook and Spotify sa mga hilig makinig ng mga audiobooks. So without further ado, please welcome po Tiger 2.0. Mostly viewers ko kasi makikita mo naman yun sa ano, sa kumbaga sa, likes, Engagement. at saka sa engagement. Oo, makikita mo kaya minsan binibiro ko sabi ko, "Ano ba 'to, nasa 400, 500 viewers tayo tapos yung likes natin parang nasa 100 lang. Ano 'to, 100 lang yung kakampi ko tapos yung 400 o 500, mga DDS." Sabi ko, "Ano 'to, lilipat na lang kaya ako sa DDS baka sakaling makakuha ako ng malalaking likes." Mhm. Wala akong pakialam dun, brother. Ang gagawin ko ngayon, sasabayan ko naman ngayon ng, bakit pakialam ko, yung tatay niyo nga karton, yung tatay niyo nga mabubulok na sa tapos mamaya, brother, tatadtarin na ako ng ano, ng mga bad comments. Diyan ako. Kaasaran. Oo, pang-asaran talaga ako, pang-bardagulan. Totoo yan Maraming yan. salamat din sa lahat po ng mga, Marcos. Thank you very much mga kababayan, at, at the same time yung pagpoprotekta sa karapatan natin sa WPS, napakalaking bagay na po. Ko na kaya nga po itong mga Pinklawan at saka mga Dilawan, todo suporta dito sa Marcos administration kasi nga, gano'n din yung kanilang gusto na ipaglaban yung ating karapatan sa WPS. Kung mapapansin ninyo, itong mga Pinklawan at mga Dilawan, bakit hindi sila sumusuporta sa mga Duterte? Kasi magkaiba sila ng pananaw. Ang mga Duterte, ang gusto nila gawin tayong probinsya ng China. Samantala itong mga Pinklawan at saka mga Dilawan naman, eh, teka lang, meron tayong, kumbaga parang karapatan diyan sa WPS. Hindi nila makuha yung suporta ng mga Pinklawan at saka mga Dilawan. Correct. I think yan ang mi-misunderstand, I would say, ng mga DDS na para bang pagka you're against Duterte, you're already against everything. Kasi ako, para sa akin, pero din naman magandang kahit konti nagawa yung Duterte. Ang problema lang, hindi kasi nailalabas nung panahon niya. Kaya ngayon, yun ang pinag-uusapan natin. Mm. And hindi naman, you cannot blame kahit yung mga vlogger na pag-usapan kasi ngayon lang natin naririnig eh. Ngayon lang lumalabas sa publiko na may ganito pala nangyari nung panahon ni Talaga. Duterte. And I think dapat maging open sila kung talagang gusto nila tayong mag-rally din, 'di ba, against Marcos kasi there's no way, eh. Hindi naman lahat ng sumusuporta ngayon sa gobyerno is literally loyalista. Mas marami ako feeling ko, mas marami yung ma 'di ba, mas marami yung hindi loyalista na sumusuporta ngayon, to the government. Yeah, sige po. Kung nasaan or bakit nagkakaganyan itong mga taong ito, tao nga ba sila? Yun ang tanong, Tao nga ba sila? Gano'n. Minsan po natatanong na ako niyan before bago ako mag-start November of last year, tinatanong ako ng mga kaibigan ko, dating Iskonyan na lumipat sa mga Duterte, tinatanong nila na parang bakit mo na sinusuportahan 'yan, korap 'yan, ganito, marami ang hindi nagagawa. Ako pananaw ko po bilang isang pro-government na vlogger, hindi ko sinusuportahan si Bongbong Marcos kasi hindi ko siya dinala. Ang sinusuportahan ko yung opisina ng Pangulo Ano? ng Pilipinas. Yes, Kasi presidente siya ng DDS, Loyalist, Dilawan at kung sino-sino pang Pilipino. Yun ang sinusuportahan kasi pagka bumagsak siya, natural tayo babagsak bilang bansa. yes, yes, agree. 100% brother. Kasi Kaya po yan yung
punto ko diyan. Kasi si Pangulo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, yun ang representante natin sa ibang bansa. Ngayon kung babalahurain mo ang presidente na representante natin, ano mangyayari sa ating mga Pilipino? Sak tayo. Correct. O kasi para bang ano, ah, personal interest na lang na Hmm, dapat ganito, dapat ganyan, kasi sabi nito, sabi ganyan. Paano naman yung mga tao na walang internet, walang computer, mga bata na ilang kilometro nilalakad makapunta lang sa eskuwelahan. agree. Papaano yun? Yung mga biktima ng korupsyon, paano mo ipupunto dun porket nakanood ka lang ng vlog, yun na kaagad yun? Hindi ba po puwedeng tignan natin yung bawat sulok ng anggulo ng storya bago ka magsabi kung totoo o hindi totoo yung naririnig mo sa social media, 'di ba? And I think dito tayo papasok, dito sa pag-uusapan natin today. And guys, by the way, sa mga nakikinig po, if you have, any question sa ating panauhin, ilagay niyo lang po diyan sa comment. We will try to ask, our guest na sagutin niya. Pag-uusapan po natin ngayon, sir, yung ano, about sa impeachment trial. We're gonna talk yung naging, interview ni, Congressman Egay Erice at saka ni Congressman Toby Tiangco at gusto ko po malaman yung inyong komento diyan. Okey. With, Congressman Egay Erice po, do you think na isa siyang true blue liberal o closeted na Duterte supporter? Well, ang pananaw ko ngayon, sa totoo lang dir ang tingin ko dito kay, Congressman Irice is ano, parang Gwanson na kumbaga parang nagtatago siya sa 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 kaniyang sinasabi na siya ay Pinklawan at hindi siya DDS, pero hindi. Kung makikita mo yung mga pronouncement niya, 'di ba, yung mga pinagsasabi niya, close malapit na. Kaso nga lang hindi niya lang mai-divulge, hindi niya lang masabi na, "Hoy, DDS ako." Hindi niya lang masabi yun kasi, ewan ko kung anong meron sa mga DDS kung bakit, kumbaga parang ang turing nung mga DDS dito sa mga politicians na kumbaga parang nagtatanggol sa kanilang amo, mga bayani. Samantala etong mga, politicians naman na 'to, kinakahiya naman itong DDS na 'to, 'di ba? Tama. Tingin niyo po ba political move 'to ni Erice, Well, yung ginagawa niya lately? puwede kasi hindi natin alam, mamaya, may planong alam mo naman ang DDS madaling mauto. Malay ba natin, 'di ba, malay ba natin pagdating ng 2020 tawag nito, tumakbong bilang senador etong si Congressman Erice. Siyempre alam mo sabi ko nga sa'yo ang mga DDS madaling mauto. Ang, gagawin mo lang is banatan mo lang yung, mga bumabanat sa mga Duterte, ituturing ka ng, bayani. So siyempre, ikaw ba naman kung gusto mong maging maging senador, makukuha mo etong mga DDS, yung numero ng mga DDS, na akala nila marami sila kasi yun ang nakikita natin sa social media, marami sila. Mhm, mhm. Pagdating naman sa actual count or sa personal, 'di ba? Makikita naman natin 'yan, brother, sa mga ano, sa mga nilang mga rallies. Kasi kung sinasabi nilang marami sila, dapat 'di ba, tuwing may rally sila dapat marami. Makikita natin yung talagang numbers nila sa social media. Kung ikukumpara natin yung numbers nila sa mga rally tsaka sa numbers nila sa social media, malaki ang pagkakaiba. Oh, ngayon bakit dito sa social media marami sila? Kasi nga mas marami yung troll kumpara nga naman sa personal. 'Yan ang hindi nakikita naman ng mga, mambabatas na gustong kuhanin ang simpatya ng DDS. Kumbaga parang, "Ay hindi, dito ako sa DDS marami marami 'tong mga DDS." Pero hindi nila nakikita troll ang marami dun. Ewan ko sa mga Mhm. mambabatas na 'to na, kumbaga parang pinagtatanggol ang mga Duterte or 'tong mga DDS, bahala sila. Kasi parang ang nakikita ko po kasi ngayon parang it's more of optics, yung nakikita ng tao. Ako napapansin ko ngayon, kung mapapansin niyo po nung December ang malaking balita na lumabas, yung pagkamatay ni Yusek Cabral. Pero after few days, Nag-iba. hindi na natin naririnig. Oo, tumahimik na yung issue and para sa akin, I think labanan ngayon ng optics kasi kung kay Pangulo, bagsak ang kanyang mga recent survey, Kay VP naman, may napipintong, impeachment, trial sa kanya this February. So, Okey. parang naglalaro sila sa labanan ng optics, Yan ng magba-vlog, paramihan ng
viral na moments. Parang yun yung napapansin ko ngayon sa social media, eh. Yun nga, mabalik tayo kay Congressman Erice. Kung sabi niya dito, yung mga karamihan daw ng lumapit sa kanya para daw po i-propose at i-endorso yung impeachment trial against the sitting president Bongbong Marcos was the people coming from the previous mga previous allies niya, Mm. previous secretaries, yung mga sabihin na nating mga nagdedeklara ng mga DDS supporter na sa politika. At ang balita natin on our insiders report, karamihan daw po at yung dalawang tao na yon na maaari daw po mag-endorse at yung ilang tao na kumausap sa kanya, malapit po sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oo. Ano po ang inyong reaksyon? Oo, well, sa ano, dun muna na tayo dun sa, sinabi niya na, may lumapit sa kanya, eh, sino, 'di ba? Sino? Bakit hindi niya masabi? Dahil ba, either may kinakaharap na naman, alam mo yun, yung inciting to sedition. Kasi kung tatanungin mo sa akin yan kung sino sa tingin ko yung lumapit sa kanya na DDS, dating mambabatas o dating, kalyado Kaalyado. ni Duterte, siguro masasabi ko diyan kasi itong si Salvador Panelo medyo parang dumidistansya, nananahimik si Salvador Panelo, eh. Eh, malapit sa mga Duterte 'yan, itong sila Mike Defensor, eh, yun ang sa tingin ko, si Mike Defensor. Mike Defensor. Mhm. Sa totoo lang, hindi ko puwedeng masabing totoo, hindi totoo yung sinabi mong pangalan kanina lang. Oo. Pero ang masasabi ko lang, pupuwede. Bawal kasi magagalit yung nag-tip sa akin kaya bawal sabihin, bawal i-confirm. Basta ang pinakamalapit lang daw is malapit sa dating pangulo. Pero I think dahil sa sinabi niyo, why do you think na lumulutang na naman ang pangalan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa issue na Well, nagsimula dito kay Aling Maliit tapos ika-copy paste lang ni Sara Duterte. Na ang ginawa kay ERAP noon pabagsakin si ERAP tapos nag-ilang years mhm, si Aling Maliit tapos hindi pa nakuntento itong si Aling Maliit talaga na, na ano na siya 'di ba nakulong. Tapos akala ko mananahimik na kaya nga sabi ko naman itong si Aling Maliit talagang gahaman, nangyarihan kasi instead na, manahimik ka na lang wala tumakbo pang kongresista at eto pa malala. Talagang nanalo, ano pa so tap tapos i sabi ko nga totoo, copy paste, yun ang plano nila Sara Duterte na, siguro mga 1, 2 taon si Pangulong Marcos bilang presidente, buti nga at hindi nagtagumpay itong si Aling Maliit na maging, House Speaker. Dahil kung nagtagumpay itong si Aling Maliit sa pagiging House Speaker, lamang sa alamang si Sara Duterte tsaka itong si Pangulong Bongbong Marcos nagkaroon ng Gloria 2.0. Yun ang plano, mhm. pababagsakin, pauupuin lang ng 1, 2 taon tapos i-impeach nila si Pangulong Marcos sa pangunguna siyempre ng kaalyado nila sa House of Representative o tapos siyempre si Sara Duterte na ang magiging presidente. Sitwasyon ni Aling Maliit at saka itong ni Estrada no Kumbaga pinlano na nila bago pa magsimula ang eleksyon oo. nung 2020. Boss, may tanong ako sa'yo, dagdag na rin. Maganda yung sinabi mo about diyan, eh, kasi bumalik tayo dun sa panahon ni ERAP. Hmm, Siguro I want to ask your reaction. Malabas ngayon sa mga political analyst na pag-uusapan na ito na parang bumabalik yung ERAP playbook na ginamit before. Si Chavit Singson na sa politics kilala siya bilang political kingmaker. yeah. Gloria Macapagal Arroyo sabihin na nating, makinarya ng Sara Duterte na gamitin yung lakas NUCP para makapasok sila sa Kongreso kasi naging speakers din siya before. Hmm, Also, 'di ba yung naging speaker siya, nagkaroon pa ng issue dahil si dating Speaker Pantaleon Alvarez, I think, denoted out siya, eh. At pinatalsik pinatalsik isa doon, ang naging key player daw doon ay si Gloria. And then ngayon, parang lumalagay yung ERAP 1.0, yung mga key people sa politics, Gloria, si Chavit Singson ay lumalabas na naman, lumilitaw na naman. Inyong palagay, due to this playbook na bumabalik na naman sa atin makalipas ang ilang taon, do you think effective pa rin ba sa ngayong electorate, sa ngayong kakaibang klase ng mga botante? ay wala na, yan wala na yan brother. Kasi talagang
Pasalamat din talaga tayo sa social media kasi marami din talagang mga kababayan natin ngayon kasi kung pansinin lalong-lalo sa mga Gen Z, nung nagkaroon ng rally, nung sinasabi nilang malawakang rally na etong si Chavit Singson din is kumbaga nag-aya din ng, magsilabasan na raw, pumunta ng EDSA at, etong si Chavit nasa na na naispatan dito sa may White Plains if I'm not mistaken, sa may Quezon City. Mhm. Parang hindi pa rin gano'n ka-knowledge yun, o di sana di ba sige go ahead punta tayo ng EDSA, sumama tayo magrevolusyon tayo. O pero bakit anong nangyari kabaligtaran, 'di ba? Yung nangyari na gustong gawin sana ni Chavit Singson na patalsikin ang presidente at sila ulit, 'di ba, mamuno. Ang nangyari doon instead na ang marinig sana is Marcos resign, ang anong narinig natin dun, "Boo! Isa ka ring kurap, isa ka ring kurap." 'Di ba? So namulat ang ating or tama, tama, namulat ang karamihang mga Pilipino sa mga sistema noon. Kaya ngayon, hindi na nila madadala yung mga ganiyang, ano nila, yung mga ganiyang style magpapa-press con, sasabihin, "Ganito si Bongbong Marcos, ganyan-ganyan, ito yung mga ninakaw, ito meron na." Walang ebidensya. Totoo at saka napapansin ko po talaga na, puro ingay pero ang problema kasi kapagka nagsabi ka sa taong bayan na korap ang pangulo dapat malinis ka. Yes, yes, Yung problema may Duterte. kaso siya ngayon sa ombudsman. O hindi niya rin maikatatanggi na hindi rin siya malinis. Kaya nga sorry for, cutting you off. Kaya nga 'di ba na ano dun sa EDSA nung bumaba si Chavit anong sabi sa kanya, "Boo, isa ka rin, kurakot ka rin, boo, boo, boo." Kasi alam nila na batikos ka ng batikos sa presidente na wala ka namang maipakitang ebidensya, samantala itong si, Chavit Singson, ang daming nagsasabi, kumbaga parang weteng lord, yung mga Mhm. land grabber, 'di tama yung sinabi mo bago ka bumatikos sa isang tao kailangan malinis ka ng makitang butas sa'yo. Parang itong nangyayari dito sa batang Libiste ngayon, itong si Leandro Libiste, Mhm. paepal ng paepal tapos nung nakita actually hindi naman simpleng butas lang yung nakita kay Libiste, pakalaking butas brother. Hindi lang simple yun. Malaki, malaki yung perang involved. Oo, Totoo yan, malaki po ang perang involved. I think ang mali lang niya na sinasabi ko na po ito kahit sa kaninong live na nagpupunta ako. Isang simpleng example ng political miscalculation. hmm, Bago ka, neophyte ka pa lang na kongresista, ang gusto mong labanan, sistema. 'Di ba? Kinalaban niya lahat eh, lahat ng yes. kongresista, lahat ng senador. Akala ko noong una si Guardiola lang, ta's bigla siyang tumalo ng leadership, ta's pagtalo ng leadership, Christmas bonus. Sabi ko, "Ano ba naman, nagbu-burn ka ng bridges maaga pa lang." Kaya mahirap, mahirap. At, yun nga, 'di ba naalala natin nung impeachment, first round ng impeachment na nasabak sa malaking investigasyon ang Vice Presidente na si Sara Duterte sa Quadcom. Okey. Marami pong drama, maraming na-involved na mga tao doon. Oo, Sabi po ni Egay Erice sa kanyang pagpapaliwanag bakit po siya maaaring mag-lean sa endorse, if ever, in the future, impeachment complaint kay Pangulong Marcos is because of yung pambabastos daw po ng Quadcom kay VP Sara nung tinatanong siya before. Tas ang sabi niya pa dito is kaya daw maingay at marami daw kinukuwento ang mga kongresista sa Quadcom kasi kailangan daw nilang ah lumapit sa kusina para mas maraming benepisyo. Ano po ang inyong masasabi diyan? Maanghang kasi yung punto niya. well, first thing first siya, hanapan ko ng ebidensya itong si Congressman Erice, evidence first. Dun sa mga pinagsasabi mo kesyo, kailangan lumipat nitong majority or super majority yun kasi yung tawag ni Pulong Duterte, super majority daw ng mga congressman. Asan yung ebidensya mo na kailangan itong mga super majority na 'to kaya lumalapit sa kusina or dito sa administrasyon para sa kapalit ni Mhm, pondo or what? Nasaan ebidensya? Yun lang naman kaya nga alam mo sa'kin brother, tuwing sa mga pagkakamali rin kasi nitong mga sorry na sa mga mainstream lalong-lalo yung mga nag-i-interview, "Sir ano pong masasabi niyo sa ganito?" O tapos walang follow-up question ka, 'di ba, na for example, mhm. sasabihin na si congressman ganito may insertion, si congressman ganyan, si senador ganito may ginawang ganito, ganyan. 'Di ba tapos, okey, thank you very much sir sa time magpapaunlak, gano'n gano'n lang. Pero kung dapat may ano, may
follow-up 'no, "Sir meron po ba kayong ebidensya patungkol sa mga sinasabi niyo?" Subukan lang gawin ng mga ano yan, mga mainstream media yang ganyan na magfa-follow-up, "Sir meron po ba kayong ebidensya, nasaan po?" At tignan natin kung ano yung magiging, kumbaga posture nila, 'di ba? Kasi makikita mo naman sa isang tao kung nagsisinungaling, eh. Yung kapagka medyo nag-isip yan na, kumbaga nag-buffer o gumano medyo natagalan siya, medyo mag-iisip tayo ngayon, eh. Sabi ko nga tayong mga Mhm, etong panahon na matatalino na tayo. Hindi lang basta yung salita lang ang titignan natin, pati yung itsura, at, ano, yun hindi siya makapagsalita ng diretso sa issue, correct, sabi correct. patay, sisinungaling 'to, 'di ba? Kaya nga kung papansinin natin itong sinasabi ni Congressman Erice, unang-una kong sasabihin, "Sir, may ebidensya ka? Nasaan? Bakit hindi mo kasuhan?" Kasi yun ang sinasabi nila na kesyo, "Ay hindi, i-ano na lang namin sa proper forum, which is, ombudsman or sa korte." Ang tagal niyo ng sinasabi. Ang tagal niyo ng sinasabi na ganito, Mhm, ganyan, bla, 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 bla. Nasaan ang ebidensya? Bakit hindi niyo makasuhan? Kasi nga wala kayong ebidensya. O ngayon, dito sa impeachment ni Sara Duterte, bakit, nagkaroon ng build up, 'di ba, kasi nga meron talagang ebidensya, at the same time yun yung proper, eh, 'di ba, na pagpapatalsik sa isang impeachment officer or impeachment, ah, public officials. Tapos sasabihin nitong mga, ah, ano ba, anti-Marcos o mga DDS na pinagkakaisahan lang si Sara Duterte kasi siya yung, most prominent na maging presidente sa 2020, oh my goodness. Yun nga yung nakasaad sa saligang mambabatas kayo, you should follow what, 'di ba, what, tawag na, constitution is. Na nakasulat sa konstitusyon na may impeachment doon sa may mga ginagawang katarantaduhan na public official, then so be it. Follow the constitution. It is what it is, so be it. Well, yung ano, yung impeachment na sinasabing niluluto kay Pangulong Marcos, para sa akin brother, kumbaga parang nibigyan lang na naman ng, kumbaga parang buhay etong mga DDS, etong mga supporters ni Rodrigo Duterte. "Hoy, may impeachment si Bongbong Marcos. Uy, galing, ang galing." Gano'n, gano'n. Pero kalaunan mamamatay din 'yan. Wala 'yan, wala 'yan. Parang yung sinasabi nun nila na, "Uy, uuwi na si Tatay Digong." Kung maalala mo, magpapasko o magde-December 25, at mag-New Year. Anong palabas nitong mga DDS na mga vloggers or mga DDS, ah, uuwi na raw si Tatay Digong, may magpapasko at may magbabagong taon dito sa Pilipinas, which is si Rodrigo Duterte. Kasi yun ang sabi nila, uuwi na raw si Tatay Digong. Kumbaga binigyan lang sila ng pansamantalang kasiyahan. huh? Ang December 25, dumating ang 31 or January 1, walang umuwing Rodrigo Duterte. So, gano'n na naman mga DDS. Ngayon yan, impeachment, parang, "Hoy, magfa-file kami ng impeachment." Etong mga DDS, "Yes, ito si Bongbong Marcos." Pero kalaunan, nga mga eto for sure there. Dating ng ano, yang impeachment na ni kay Pangulong Bongbong Marcos, mamamatay tulad nung ginawa nitong si pangalan nung mag-asawang Cardema na 'di ba magfa-file lang sana ni Cardema si Pangulong Bongbong Marcos noon ng impeachment kung hindi ako nagkakamali, tuwang-tuwa yung mga DDS. Tapos nung namatay yung impeachment ni Pangulong Marcos, anong nangyari? Yung mga DDS wala talaga. Oh, So yun lang masasabi ko diyan. talagang depende lang hindi against sa Duterte, okey sila. Pero kapag Yes. against sa Duterte, tinatalo na nila kahit wala namang ibig sabihin. Sa tingin niyo po ba, for this second time around, full pa ho ba ang House of Representative to start another round of impeachment trial for the Vice President and the President? Ay, oo naman, oo naman. Credibility. Pagdating sa credibility, no doubt naman talaga na talagang magpu-pursue itong mga impeachment na 'to. Why? Kasi sabi nga natin, siyempre hindi mo naman mapipigilan ang isang tao na magsampa ng, impeachment laban sa mga impeachable officers, especially nga itong si Pangulo at saka dito kay, Vice Presidente, at wala rin namang magagawa din talaga itong mga mambabatas natin, especially itong sa, ah
House of Representative kasi yun yung pinaka-core duty nila na pagdating sa impeachment, numbers game. Kung mas marami ang Totoo. magiging sa House of Representative at doon mai-impeach si kung hawak nila ang, pagiging Speaker of the House, malamang sa alamang mas mauuna pang mag-prosper or mas mauna pang, aksiyunan yung, impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara dito kay Sara Duterte. Pero pagdating kasi ngayon mga bossing at saka mga kababayan, kita niyo naman, majority pa rin talaga 'no ang, mga congressman natin na sumusuporta dito kay Pangulong Marcos, pati nga Visayas at Mindanao, Kita mo naman yung mga congressman na taga Visayas at Mindanao, 'di ba? Todo suporta pa rin dito kay Pangulong Marcos. Talagang nafi-feel niyo po talaga credibility nandiyan pa rin. Parang ang sinasabi kasi ng ibang tao, nag-iba daw kasi yung numero ng supporters ni Marcos and, ni Duterte dahil noong panahon daw po yung first round was the 19th Congress and karamihan daw po ng mga kongresista at that time was leaning towards President Marcos kasi hindi pa siya patapos, eh, kumbaga may midterm election pa. So, parang nandun daw yung support nila kay Marcos and now nagbago na ang Congress, 20th Congress na, mas marami na daw yung mga baguhan na mga kongresista kaya parang nafi-feel nila that the credibility if we're gonna pursue this magli-lead towards the impeachment for the president versus the vice president. Well, oo, maraming mga young guns na pumasok lalo na ngayong 2025. Pero, well, pagdating sa credibility, mahirap ding magsalita about sa credibility kasi nga naman diyan natin makikita ngayon kumbaga 2026 na 'to, eto yung crucial na panahon na dito mo makikita yung mga tipong lalong-lalo na, may vote na impeachment na dito natin makikita kung sino ba itong mga magbabalimbingan, 'di ba? Lalong-lalo na itong si Sara Duterte, most, kumbaga parang, alam mo yung sure ball na sila na si Sara Duterte magiging presidente sa 2028. Baka may mga congressman diyan na babaligtad, pero sana naman, I'm not talking about credibility ngayon, Mahirap magsalita about credibility, brother. Mukhang isang podcast na Kasi may mga ano yan brother, may mga mambabatas either naman sa Senado, May mga senador diyan na, noong nagsisimula pa lang si Pangulong Marcos, maka-Marcos seat tapos nung malapit na yung, end ng termino nitong si Pangulong Marcos at may pangalan na umuusbong, siyempre, uy, for the sake of their careers, ayaw din naman nilang paro-paro G. is yun ang gagawin nila magshi-shift sila ngayon from Marcos to gano'n, patay tayo diyan. Yun Mhm. yun yung ano dun pero sana naman 'no, sana naman sa ating mga mambabatas, both dito sa upper at saka lower chamber. Sana naman is ang isaalang-alang natin dito is yung mga kababayan nating mga Pilipino na nagbabayad ng PhD nga malayo sa kanilang pamilya, yung nagpapadala ng pera dito, remittance, siyempre may ano, may makukuhang gobyerno, 'di ba? Ang laki ng, kumbaga parang ambag ng mga OFW 'no, sa Pilipinas. Sana isaalang-alang natin yung mga bossing, 'di ba? Na tinitiis nila na mag-abroad, malayo sa kanilang, mga mahal sa eto brother ano 'to, totoo 'to. Meron nga po ditong, kakasilang lang siguro mga ilang buwan lang yung kanyang anak tapos nag-abroad. Iniwan yung ano, yung anak niya sa magulang. Tapos nung bumalik na itong magulang, hindi na po kilala nung anak yung kanyang nanay. Kasi ang nakilala nung bata or nakasama nung bata simula't paglaki niya is yung lola or yung kamag-anak. So nung nakita umuwi 'tong si nanay, "Eto pala yung mama mo." "Mama ko ba 'yan?" Alam mo yung napakasakit nun brother at saka eto matindi, umalis ka dito sa Pilipinas, naglalakad ka, ibig ko sabihin pero pagdating mo sa abroad makatagpo ka ng, alam mo yung mga tipong amo na, mamaltrato gano'n, sasaktan ka, 'di ba? Buhay ka nung umalis sa Pilipinas tapos eto yung masakit, pag-uwi mo sa Pilipinas nakalagay ka or nakalagay sila saan?
sa box. Kabaw. Yun po yung isipin sana nating mga mambabatas kung meron pa kayong mga konsensya. Pero sa tingin ko naman, meron pa rin naman. Marami May pa rin naman segue, mga ang galing, congressman natin na may konsensya at sabi nga titingin or titimbangin. Tama, tama. And then I appreciate your thought kasi yung sinabi niyo po, yan yung malapit sa ano, sikmura ng botante. Yan yung pag personal na ang tinouch mo na aspeto ng buhay ng botante, nakukuha mo yung ano, yung totoong gusto ng tao, which is yung malapit sa kanila, yung mga sinabi niyo po. And I really appreciate, kasi a little bit personal, lalo na sa mga tagapakinig. Yung iba pong nakikinig sa atin, mga OFW po sa Qatar, sa Yes. Bahrain, sa Dubai, Paris, they understand your point of view. Going further sa pinag-uusapan po, kasi ang ganda ng kwentuhan natin, si Congressman Toby Tiangco po ay nagkaroon po ng interview. Isa po sa mga nasabi niya na isa daw pong naging reason nung panahon po ni dating Speaker Romualdez, kaya daw po na-push through ang flood control issue daw po base sa kanyang base sa kanyang interview Flood is control, because flood daw control. po of flood control. It's because first time lang daw po sa history na nagkaroon ng kadugo ng speaker ang presidente, and dahil daw po doon nagkaroon ng effect sa mga kongresista na whatever the speaker says is what the president says. My goodness. Daw po parang hindi sila daw nagtatanong kung totoo ba 'to, totoo ba sinabi ng pangulo 'to, sunod-sunuran daw po sila sa speaker. Ano po reaksyon niyo diyan? Mhm. Tapos, kaya nga 'di ba sabi nga every person is unique. Kakapareho, 'di ba? Kumbaga kung may ginawang katarantaduhan itong isa, sa tingin mo yung kapatid niya gano'n din o kung di ka masama yung ugali nitong, isa, sa tingin mo yung isang kapatid din masama din ang ugali, hindi naman ho gano'n. Kaya nga every person is unique. Kung masamang tao yung isa, baka naman yung isa yung kapatid, mabuti. Ngayon dito naman sa punto naman na, ni Speaker Martin Romualdez, hindi ko sinasabing masama si speaker, kasi maraming nagpapatotoo ngayon, ultimo etong ICI at saka etong si, Senator Ping Lacson, sinasabi niya na walang ebidensya na nag-uugnay 'no, dito kay, Speaker Martin Romualdez about sa flood control. Sino lang ba ang ano diyan, sino lang ba nagpapalutang diyan na malakas daw ang ebidensya, bla, 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 si Martin Romualdez, Bongbong Marcos daw yung kumbaga parang mastermind na dapat mapanagot, pero pagdating naman sa ebidensya, coming from Toby Yun nga Chanco po. coming from Toby Chanco pa. Si Toby Chanco isa ring, ano ba yun, rabid DDS. Pero ayaw niyang aminin na siya Mhm. DDS, sabi niya para sa bayan. Paano nung nagsasalita itong si Rodrigo Duterte? Nakagano'n pa. Totoo. Yun din yung para pong naiisip ko ngayon, eh. I think it's more of kung sino yung laging nakikita sa social media or sa public, kahit na minsan wala namang factual o wala namang evidence na ipinapakita, madali siyang pinaniniwalaan ng tao. And I think one of the things na parang ako naman personally, na ano ko, napaisip ako kasi meron siyang sinabi po noon daw po panahon ng 2025, impeachment of our Vice President Sara Duterte, budget ng 2025 nagkaroon po ng insertion on the month of January, bago daw po magkaroon ng impeachment trial kay VP Sara, nagkaroon daw po ng quote and quote, sabi niya, DPWH budget on hold under FLR for later release, na ang presyo daw po 209 billion pesos. At ito daw po ay sinang-ayunan based sa kwento niya ni Representative JJ Suarez. Ang sabi daw po dito, ang kwento, parang kaya daw po pinush through yung first round ng impeachment trial is for the FLR mai-release after nilang bumoto dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Okey, okey. I-ano ko lang yung ano mo, yung sinasabi mo kanina na kumbaga parang yung sa mga sinasabi nila Toby Chanco na ganyan-ganyan, kumbaga parang nakakalungkot is maraming naniniwala. Sa akin brother, ang mga naniniwala lang naman diyan is iilan lang talaga brother ang naniniwala. Pero bakit pagdating sa social media marami sila? Kasi nga troll, maraming troll ang DDS. Ngayon,
Kung pagdating naman sa aktuwal, walang bilang itong mga DDS na 'to. Tulad na nga sinabi nitong si, ah, Papa Papa Gadon na kung magkakaroon lang ng eleksyon baka nasa 1,000,000, 5,000,000 ang makukuha ni Sara. O ngayon dun tayo, dun sa naman, dun sa issue na about sa FLR naman. Na sinasabing, kaya lang daw na nag-pursue yung impeachment ni Sara Duterte kasi nagkaroon ng, yung sinasabing para ma-release yung Bigayan ng budget. yung mga budget ng, or yung mga proposed projects ng mga congressman. Ebidensya, Toby Chanco. Mhm. Ebidensya, 'di ba? Puro kayo kung ibabatay naman natin dun sa sinasabi kasi siyempre sasabihin ni Toby Chanco, hindi lang naman ako nagsalita about sa FLR, eh. Pati itong si presidential sister, Jaime Marcos nagsalita din na na yung allocable, budget na nila or yung wish list nila is FLR. So, hindi lang ako ang magpapatunay, kundi pati itong si Amy Marcos. Ngayon ang sasabihin ko lang diyan mga kababayan, simple lang, parang hindi ba mas protektado or mas prinoteksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pera Pilipino, 'di ba, bago niya ini-release yung budget na para sana dun sa mga, wish list or sa mga allocable projects ng mga mambabatas, eh, tinignan niya muna kung totoo ba talaga at talagang mapapakinabangan or kapaki-pakinabang nga ba 'di ba? Tapos sasabihin nila si Pangulong Marcos, dapat mapanagot kasi pinirmahan niya yung budget for 2025. Eh, siya nga mismo yung yung nag-hold. 'Di ba? O ngayon, dun naman sa sinasabing, hindi, kaya lang naman pumirma yung mga mambabatas kasi may kapalit which is yun nga, yung mga proyekto na gustong pondohan. Ay naku talaga, paulit-ulit pabalik-balik tayo. Oh, ebidensya. Hindi ba puwedeng, ah dahil natauhan kasi mga kababayan, kung babalikan natin pagdating sa Quadcom, pagdating sa pagdinig diyan sa may House of Representative before, lalong-lalo na nung, in-interview or, in-invite yung ilang mga, tauhan ni Sara Duterte, kitang-kita naman talaga natin mga kababayan na talagang, umaapaw ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Hindi ba puwedeng dahil lang ba, dahil kaya pumirma itong mga mambabatas na 'to dahil nakita nila mismo 'no, narinig mismo nila diyan nga sa pagdinig diyan sa may Quadcom or anumang, good governance, meron talagang ebidensya at talagang dapat na malaman. Yun na nga good example itong si, Attorney Poa, yung abogado ni Sara Duterte, Attorney Poa na naglabas sila ng 15 million pesos, 15 milyones na ibinigay daw sa AFP kasi may program na something, youth basta gano'n 'no, youth summit ng AFP. Mhm. Pinondohan daw ng OVP ng 15 million. Kaya nga nagkaroon sila ng certification na 'yun ang ipinasa sa COA. Ngayon, nung tinanong nila, in-invite yung mga AFP na nagbigay ng certification, anong sabi ng mga AFP generals? Ay wala kaming natanggap na kahit na singkong duling, wala kaming natanggap na pera. Ngayon, etong si Poa na anong ginawa? Dahil sa tinatapik na sila ng COA na, "Uy, nasaan na yung certification, nasaan na yung patunay niyo dito na kayo ay, naglabas ng 15 million?" Oh, ngayon anong sabi ni Michael Poa dahil siya na po ay pressure ng COA. Ang ginawa ni Poa, ah, lumapit siya kay ano kasi pangalan nun, yung isang sundalo rin 'tong bayan, Mempin o Mempis, si Mempin, isang sundalo, at ang ginawa naman ni Mempin, pumunta naman doon sa mga AFP at, humingi siya ng mga certification dun sa mga generals 'no. Tapos Hmm. nakakuha siya ng mga certification, yun ang ibinigay dito kay Poa at ibinigay naman sa So, parang gawa-gawa lang? yes, ang totoo pala dun is kung sino yung kung for example, ako mayor ako, for example, mayor ako, meron akong ipapadala dun Hmm. mga kabataan dun sa youth camp na yun na, inorganize ng AFP. Ako mayor, ako yung magbibigay ng or kundi kaya popondohan ko yung mga,
kabataan na dadalhin ko dun, ako mismo magpopondo. Sa PNP maipapadala din dun, PNP ang gagastos nun. Si congressman ganito maipapadala dun, si congressman ang mag-aano dun. Hindi po pala galing talaga sa OVP. Walang gano'n kasi umamin si Michael Powa diyan. Dun pa lang brother, eh. 'Di ba? Kaya nga 'di ba yung mga mambabatas natin kaya nagulat yung mga ano, yung mga mambabatas hindi ba puwedeng dahil sa may nakita itong mga mambabatas na probable or probable cause na talaga namang, may kaduda-duda, ginawang, pagnanakaw sa kaban ng bayan, sila ay pumirma. Itong mga ano ng mga sila Toby Chanco, tapos yung hindi kaya itong si Saldico, hindi nila Saldico. hindi nila ano 'to, kapagka kumbaga parang may ano, tawag dito, may kapalit, may kumba kumbaga parang ransom, eh. Mhm. Kung yung ano, bago ko pirmahan 'yan, ibalik niyo muna si ano, si si Zaldico dito sa Pilipinas. Kung parang gano'n 'di ba mga kababayan? Yang si Toby Chanco. Ako naman, ako boss, ang tinitignan ko diyan, maganda kasi punto na sinabi mo about sa kay Toby Tiaco. Pero isa din po tinitignan ko diyan is mostly baka naman larong politika lang. Siguro pinupulsahan niya kung ilan talaga yung magpu-push through or magsu-support ng impeachment trial for VP Sara. Minsan nakikita ko rin kasi hindi ko alam kung saan siya Kumbaga parang minsan testing the nafi-feel ko oo, parang gano'n po. Kasi minsan nakikita ko nagli-lean siya sa mga Duterte, minsan naman nagli-lean siya kay Marcos. Kumpara depende sa oras at saka kung sino nag-i-interview sa kanya based sa kinukuwento niya. Ito pa boss, isa sa mga nasabi niya na statement dun sa interview na 'yan, sabi niya, mahirap kasing i-push through ang impeachment trial ni VP Sara ngayong February kasi wala 'tong support ng president. Especially yung timing, rating ng pangulo at second, ang impluwensiya ng pangulo sa kamara. Nag-iba na yung nasabi niya nag-iba na daw kasi yung members ng House from 19 to 20th Congress. Well, kuwento niya 'yan. So, what do we expect? Kuwento niya 'yan, 'di siya ang bida. Yun ang alam niya, yun ang, yung opinion niya or yun yung pananaw. Pero Hmm, hindi tayo nakakasigurado diyan brother. Ang sa akin lang naman diyan, kumbaga parang, sinasabi lang talaga niya diyan. To cut the story short, pinoproteksyonan niya lang si Sara Duterte. Sinasabi niya na, "Hoy, wag niyo lang ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi hindi, kumbaga parang wrong timing tayo. Wala tayong panahon para pag-usapan ang impeachment. Kailangan natin iangat ang Pilipinas." Pero hindi pa ba napakalaking pagbabago ang nangyayari ngayon sa Pilipinas if we compare 'no, during the previous administration, which is alam mo yung magnanakaw, 'di ba, mandarambong, tapos hindi natin gagawin, ano 'to, hahayaan na lang natin na ninakawan at the same time, hahayaan na lang natin na patuloy-tuloy tayong pagnakawan hanggang 2028? yeah. There's a possibility na baka magtutuloy pa from 2028 to 3034. Kasi kung hindi natin mapanagot etong mga magnanakaw ngayon na opisyal natin sa gobyerno, malamang sa alamang ipagpapatuloy nila 'yan hanggang sa dulo, yun. Kaya nga 'no, ah, kung yung tulad ng sabi nila may probable cause daw itong si Pangulong Bongbong Marcos to impeach, him 'no, so be it. Oh, Mhm. ebidensya. Ngayon itong si Sara Duterte, there's ano, evidences na nagsasabing kailangan ma-impeach si Sara. So be it, it is what it is. Actually boss, ano din ako, sususugan ko yung sinabi mo. Sa totoo lang, ako din po, ako yung isang constitutionalist. Ang gusto ko, labanan mo ng patas ang pangulo o vice presidente. Kung meron kang nakitang anomalya, i-impeach mo. Kasi there's no way na gagamitin mo yung impluwensiya mo kung ika'y politiko, pare, or influencer like vlogger na ipu-push mo ang tao pumunta sa rally, alam naman nating walang magagawa yun. Hmm, Kasi kung wala pa rin under the constitution, ngayon sa impeachment, hindi wala pa ring way para magkaroon ng tamang proseso to investigate your evidences na mm, kurap ang isang nakaupong opisyal ng gobyerno, miski president or vice president. Sa totoo lang, ay gusto ko po yung sinabi nyo kanina, kung may ginawang anomalya, i-impeach mo kahit sino pa. Ako, for me, it shows na fair po kayo sa pagtingin ninyo sa nangyayari sa gobyerno. Hindi lang dahil
you lean towards sa Marcos sa maraming issue, it doesn't mean na para bang pikit pikit bulag ka. Okey mo lahat 'yan, oo, may mali, 'di ko pakikialam. Hindi ako titingin ng kamalian. And I think this should how people, see the issue. Hindi lang porket Duterte supporter ka o loyalista ka, eh, wala na silang mali pareho. Kailangan timbangin natin yung ebidensya Hmm, para patas. Kasi at the end of the day, 'pag sinabi mong bumaba ang pangulo, parang dini-disenfranchise mo yung 50+% na nakuha niyang boto no'ng 2022. yun The nga. same as Sara Duterte. Gano'n din, eh, dapat magkaparehas tayo ng timbang, Congressman Tiangco, at binahagi niya ito first time, yung pinakabuod ng story doon sa panahon na nagalit daw ang ating, Pangulong Bongbong Marcos, at first hand niya na kuwento niya 'to Ano po 'to, ito. yung sa meeting, Oo, oo, sa meeting galit na galit daw po si, Pangulo Marcos. pinagsisigawan daw. Oo, sisigaw daw tapos parang, nagalit daw kasi daw, lumalagay daw po na ang sabi niya, "Alam mo naman Martin, wala akong natanggap diyaan. Wala akong magagawa. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kinuha niyo ang pera diyaan sa Congress." Ano pong reaksyon niyo? Tapos ang mga pinag-uusapan diyan is about sa national security. Gets mo yung, ibig kong sabihin, pinag-uusapan ninyo about sa national security, then after that, masasabi niya sa social media na, ganito yung plano ng pangulo sa ating bansa, eh, yung ganito sa kalaban dapat squealer ka. Hindi ka pala puwedeng pagsabihan ng ano, ng, ah, mga, salita, alam mo yun, pero uulitin ko brother, uulitin ko. Kasi napakahirap naman kasing maniwala or paniwalaan ang isang tao o isang issue, again, kung puro daldal lang din naman ang ginagawa or yung pinapakita. Pakitaan mo kami muna ng isang ebidensya para maniwala kami sa'yo, 'di ba? Kasi sulitin ko, madali lang naman kasing magsalita ng magsalita sa harap ng kamera. Kahit ako kaya kong gawin 'yan, eh. Harap ako sa camera, "Congressman ganito, yung congressman namin dito, eh, nakita ko, eh." Oh, tatlo-tatlo yung kasamang babos, iba pa yung ano, yung pinupuntahan niya tuwing gabi. Oh, ngayon tatanungin sa'kin, "May wala po sa guys, social media is not the proper forum kung meron kayong gustong, kumbaga parang gustong panagutin. Mhm, Walang correct, magagawa correct. ang social media. Ang masama pa nga dito sa social media, to be honest, sa ating mga vlogger, gustong-gusto natin 'yan. Kasi bakit? Instant content, meron tayong mapag-uusapan. Pero kung, marites yung sasabihin ng ibang mga mambabatas about sa isang tao o sa isang issue, 'di ba? Sa social media ang bilis dito gaslight dito, ang bilis umalat. Sobra, sobra, Kaya sabi ko sobra. nga sa inyo, social media is not the proper forum na alam niyo yung sabihin niyong si ganito, si ganyan, 'di ba? Ngayon sasabihin, 2 taon na ako dito, Martin Romualdez, wala pa akong naipapatayo kasi kinuha niyo lahat ng pera. Sigurado nung Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, wala ba sigurado ba si Toby Chanco na wala siyang nagagawa? Eh, bakit pangalawang taon, if I'm not mistaken, eh, bakit gano'n yung ginagawa ng Marcos administration sa ating mga magsasakang Pilipino? Yung pamimigay ng mga titulo ng lupa, babayad ng mga, tawag nito, or kinokondon yung ano, yung mga pagkakautang ng ating mga kababayang magsasakang Pilipino. Hindi ba magandang gawain yun ng presidente? At the same time, Mhm. hindi ba naisip ni Toby Chanco na, saan kaya kinukuha ng presidente, 'no, yung pera. Iniwanan siya ng napakalaking utang, 'di ba, 13 trillion, almost 13 trillion. Tapos ikaw naman na presidente ngayon na incoming, mamomroblema ka, "Brother, anak ng teteng naman, paano na 'to? Saan ako kukuha ng pera dito na pang-aano sa Pilipinas ngayon? Kasi kung hihiram na naman ako, dadagdag na naman sa utang 'to, eh, paano kaya?" Kaya nga sabi ko sa inyo, si Pangulong Marcos napakatalino niya. Mantakin ninyo 'yan, iniwanan tayo ng utang na malaki, pero instead na na parang, "Ay, ayoko na, laki ng utang, walang pondo." Oh, pero bakit, kahit papaano naka-survive tayo first, second. Guys, first, second year ng pangulo
Hindi naman ano yan, eh, hindi naman magician si Pangulong ano ba kayo, mga DDS, hindi naman magician si Pangulong Bongbong Marcos. Pag-upo niya, pag-assume niya bilang presidente, isang gano'n niya lang, ganda na ng buhay nating mga Pilipino. Hindi naman gano'n. Actually, yung 6 na taon, yung isang termino ng presidente, kung tutuusin, ano yan, eh, kulang na kulang. Lalong-lalo sa bansa nating Sobra. yes, lalong-lalo dito sa bansang Pilipinas ngayon na, lugmok na lugmok talaga. Baon na baon talaga Mhm, tayo guys, eh, baon na baon tayo, eh, 'di ba? Oh, kaya nga hindi isang kumpas lang ni Presidente Bongbong Marcos, eh, gaganda ang buhay natin, hindi gano'n. Pero ang nakikita ko dito sa presidenteng ito, kay Pangulong Marcos, pinipilit niyang gawin ang lahat-lahat para kahit papaano mag-iba man lang ang buhay natin, 'di ba? Tapos itong totoo. mga DDS akala mo kung sinong si Duterte magaling, si Duterte Actually, sa totoo lang po nung inopen up niyo yung economy, meron po akong, konting alam diyan. With regards po sa studies, ewan ko kung nakita niyo po 'to, the Pinoy administration for the Department of Education sa DepEd, naka-create po sila ng 180,000 na paaralan. hmm, Noong 2 taon po si VP Sara Duterte, napag-alaman ko po, less than 500 lang yes, na paaralan. At, kaya nagtataka even former Secretary Butch Abad, within 2 years, sa tagal mo, ang laki nung budget na ibinigay sa'yo as Secretary of Education, vision. bakit hindi lumaki yung production ng silid paaralan and knowing na kapag nag-invest ang gobyerno sa education, maganda kasi dun nagpo-produce siya ng tao, ng deliverable, ng Okey, mga okey. bagong The bagong, picture is bagong mga estudyante, oo, to perform sa economy. Kaya hmm, yun ang pinagtataka niya na sabi niya, "Ba't 180, ba't less than 500 or 180 lang yung lumabas within 2 years?" Kaya paano mo sasabihing magaling siya? sorry sa mga Yeah. DDS. And then, another question, I'm interested kasi na-open up niya magnanakaw siya. Nararamdaman niyo ba based sa mga nakikita niyo, trending sa politics, sa vlog, yung mga sinusuportahan niyong mga vlogger din, do you really believe na existential threat sa 2028 election si Sara Duterte? Sorry, question? Do you really think po, based sa mga nakikita niyo na on the ground, sa mga nakakausap niyo sa social media, for the 2028 election, is it true na existential threat 2028 for presidency si Sara Duterte o hina-hype lang? Wala. Hina-hype lang siya brother, hina-hype lang siya. Kasi Mhm. kung talagang sure ball na at sure win na si Sara Duterte, sabi ko nga sa inyo, sa rally pa lang makikita niyo na, eh. Sa rally makikita niyo na kung talagang sure ball si Sara Duterte na next president. Kasi bakit? Tignan niyo naman 'pag nagpapa-rally itong mga DDS, bakit ang numero nila especially dito sa Maynila, sa Metro Manila, bakit ang numero nila na malaki na yung pagpalagay natin hindi, ano lang, kumbaga parang, ano lang, sige pagpalagay natin nasa 100, 200 na mga rallyista yung nahihikayat nila. Tapos, may bawas pa yun brother, kasi bakit? Yung iba dun hakot, iba dun binayaran, Hmm, yung iba dun mga vloggers, yung iba pa dun mga kasama nung mga vloggers. So, hindi pa sugod yung 200 na ano, na rallyista. yung Eto mga vlogger talagang 24/7 naka-on. kasi 'di ba hindi naman na, against sa constitution yung presidente isang termino. Medyo natauhan ata itong mga DDS. Kasi kung papansinin mo ngayon sa Facebook, ang tinitira nila ngayon is itong si Manay Leni Robredo. Eh, itong si Manay Leni Hmm, Robredo mukhang mukhang the eh. Kumbaga parang tatakbo ata ulit sa 2028, 'di ba? Bilang presidente. Eh, hindi natin alam, hindi ako nagsasalita but, ano, in relation to, Manay Leni. Pero kung mapapansin ninyo, medyo nahimasmasan ata itong mga DDS na, "Teka lang, oo nga 'no, bakit natin titirahin itong si Bongbong Marcos, eh, hindi naman na siya tatakbo sa 2028. So sino yung malapit na, or there's a tendency na makakalaban ni Sara sa 2028? Si Leni Robredo? O sige, si Leni Robredo banatan natin si Leni. Siya ngayon yung kumbaga parang tinitira ngayon ng mga DDS sa social media, na kesyo, ah, lutang daw kung ano, alam mo yung mga tipong bakbak ano, yung mga dating issue na lutang gano'n, ah,
basta si Lenny Robredo ngayon ang binabakbakan naman ngayon DDS ngayon. So, good luck. Pero sa akin 'no, ah, eto for example lang naman. Kahit naman siguro sa'yo brother kung tatanungin ko sa'yo 'to. For example, Lenny Robredo at saka etong si, um, Sara Duterte lang ang magiging ano ba 'to, choice 'no, sa 2028, national election bilang presidente. Kanino ka diyan? Sara Duterte tsaka si Manay Lenny. Mhm, Pero sa akin naman, iginagalang ko itong mga Pinklaw at tsaka mga Dilawan when it comes sa pagdedebate or di kaya sa totoo lang mga Pinklawan at tsaka itong mga Dilawan kasi pagdating sa issue, talagang issue base. Oo, kapag 'pag nakadebate mo sila, nakausap mo sila, mhm. yung pag-uusapan ninyo is about sa issue lang. Walang personality. Unlike dito sa mga DDS, kapag hindi na nila kaya yung issue, ang gagawin nila sa'yo, "Ang pangit mo, taba mo, laki Mhm, ng ilong totoo. mo, ang itim-itim mo." Gano'n. Kaya Etong mga DDS, mga nawawalan brother, ng saysay yung conversation. yes. Kaya nga kahit ayaw ko dito kay Lenny Robredo, kung 'yan lang ang choices talaga 'no, sa 2028, Oo, grabe. Yeah. Before anything else, kasi ang sarap ng kuwentuhan natin. Hindi ko na naman nakita, we went over our time limit kasi pinangako ko 'to kay boss, eh. Bubulabugin ko lang siya ng 1 oras. Mukhang nag-exceed tayo ng oras na 'yan. sure, sure. Um, before yeah, and, thank you so much, Sir Tiger, 'no. It was a privilege of mine na makakwentuhan kayo and hopefully kasi talagang feeling ko talagang kulang pa, kailangan may part 2 tayo dito. Yes, Hopefully, yun. ma-invite natin si boss. Dito na sa last part natin and, para sa karamihan ng mga bago nating manonood, we end our show sa questions na tatanungin natin yung panauhin natin based sa mga, nangyari this past few days and then dun po tayo magko-close. And also, sa mga kung may question po kaya Sir Tiger, hanggang nandito po siya, ta-try po natin basahin yan. So, I think dun nga sa napag-usapan natin and I really appreciate yung mga nasabi niyo po kanina, especially dun sa family aspect na Mm, ikinuwento niyo. Ano yan, eh, yan ang malapit sa ano talaga, malapit sa sikmura ng tao, eh. oo. Kapag pinag-usapan na yung buhay ng OFW. Kayo po sa tingin ninyo, based sa mga napag-usapan natin at nakikita niyong galawan ngayon sa politics, tingin niyo po ba first, may appetite sa Kongreso to push this impeachment trial? And then second, may appetite ba sa taong bayan na makilahok ulit tayo sa impeachment trial? Ulitin pagdating naman sa impeachment, no choice talaga, 'no, no choice talaga, dapat talaga nilang aksiyunan 'yan. Pero pagdating naman sa gano'n na, talagang may ano pa ba, magpupurso pa ba talaga 'yan? Yes. Kasi bakit? Sino po ba ang maingay ngayon na magsasampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte? 'Di ba itong mga Makabayan Black? So, pagdating sa impeachment laban kay Sara Duterte ng Makabayan Black. Tapos nandiyan mga kaalyado nitong si Presidente Bongbong Marcos at the same time nitong, ah, alam mo yung ano ni Martin Romualdez, meron pa rin, may mga numero. So, ilan ba yung mga congressman natin pagpalagay natin, Da dil kumbaga parang yung naniniwala na dapat, matignan or maimbestigahan 'no, sa proper forum which is, yung ano nga, yung Senado nga 'pag nag-convene sila into trial court, impeachment trial court, yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Sino ba yung mga 'yan? Si Leila de Lima, si Jokno, etong Makabayan Black, ilan yung Makabayan Black, nandiyan yung anong pangalan nun, yung Ko ba yun? si Ko o s Go? marami sila. Automatic aaksiyunan nila ang fourth tweet. Ipapatupad nila yung sinasabing fourth tweet. Hindi tulad nung ginawa nitong si, Escudero, Cheese. yung fourth tweet ginawang fourth month, 'di ba? Fourth month, wala na hanggang sa namatay na lang yung ano, yung impeachment. Yun ang Mhm. kaibahan ngayon. Pagdating naman sa ano, sa mga netizen or sa ating mga Pilipino kung meron pa bang amor, yang usaping impeachment ngayon, yes, of course, napakahalaga niyan, guys. Para makita natin talaga 'no, ang, kasi lahat naman tayo brother gusto natin ng katotohanan. Gusto natin malaman kung
kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo at hindi. At siyempre speaking to myself, ako gustong-gusto kong makilala kung sino 'tong lintik na Mary Grace Piatos na 'di ba? Kasi bakit ko gustong-gustong malaman kung sino 'tong si Mary Grace Piatos? Kasi nga kung maalala mo nung lumabas yang issue na 'yan na si Mary Grace Piatos gano'n yung mga pekeng mga pangalan, 'di ba? Buntis si misis noon. Buntis siya, malapit na rin siyang manganak. If I'm not mistaken sila Kung Hun ata yung nagsabi, sila Congressman Kung Hun. Magbibigay ng 1,000,000 'no, 1,000,000 kung sino daw ho yung makakapagpakita dito kay Mary Grace Piatos. Ngayon sabi ko naman, "Sige sabihin niyo kay Kung Hon." Oo, sabi ko kay Kung Hon, "Sige sabihin niyo kay Kung Hon." Kasi brother, alam mo naman sinasabihan ako ng mga, viewers lalo na mga DDS sa live ko na, "Patay gutom lang, wala kang pera, ano ka lang, pera pes." Ang mga bulok na kamatis or bulok na apple 'no, sa gobyerno natin tuloy-tuloy walang mangyayari, walang magagawa. 'No, kahit na gustong, i-pursue ng presidente kahit papaano sana ay umangat tayo. Kasi nga naman sabi nga natin 'di ba, sa isang basket pagka isa lang ho diyan ang bulok, puwede ho yan makapanghikayat, yun. Dapat tanggalin natin ang bulok sa pamamagitan ng ano, impeachment at naniniwala ako na talaga namang umaalab pa rin ang damdamin ng mga Pilipino na malaman or matuloy ang impeachment na. Correct. And, the end part ng podcast natin, ang masasabi ko po is that I think this is a matter of principle, eh. Hindi partisanship na loyalista ka, DDS Yes, ka, dilawan ka. Sa yes, impeachment na 'to, this is more on principle na panagutin kung merong kailangang panagutin, pero let's make it to a rule that everyone is subject to investigation. investigation. Yes, 'Di ba, hindi naman kaagad na huhusgahan mong suspect yung isang tao na wala ka namang pruweba. yes. And I think impeachment trial is another way na, dito natin kilatisin kung yung ebidensya ba can stand by its own. Hmm, Kung matibay, walang technical issue. Ako, for me, I would say that this should be parameter ng every person na boboto. hmm, Tignan natin, kilatisin natin, ito ba'y ingay lang dahil ayaw ng mga loyalista sa mga Duterte o meron talagang ebidensya na kailangan nating tingnan dito sa articles of impeachment para ma-impeach ang sitting vice president. The same as the president din, 'di ba? So, 'yun nakikita ko, and I guess sa lahat po ng nakikinig, again, maraming-maraming salamat po, and kay Boss Tiger, grabe, dami ko natutunan na naman, mga insight niyo boss. grabe. Nasa dulo ng Mindanao ang mga insight niyo. Po, eh, para sa mga hindi nakakaalam, especially, when nag-i-invite ako ng mga guest natin, 30 minutes na pre-live bini-briefing, meron pa kaming kuwentuhan. Kaya ang tagal na namin ang tagal ko na po siya iniistorbo, magdadalawang oras na. Again, salamat po sa lahat, and bago po matapos, don't forget to share, like, and subscribe sa YouTube, Facebook, at saka sa Spotify. Sa mga gusto pong, kung may mga question po kayo, we will try to answer it on our next podcast. And again po, tandaan po natin that everyone deserve the right information, Yes. the right people to guide them kung ano po yung magiging galaw niyo po pagdating sa politics. Again, maraming-maraming salamat po, sir. Panahon, kahit biglaan. Nang hindi sa paniniwala, or sa ipinaglalaban, magkasalungat tayo in the sense na ikaw mahal lumanay ka magsalita kaya tamang-tama yung live, hindi yung live ni ano ni parehas kayong mahal lumanay mag-explain kahit na may mga nagdi-distract na kayo, may pa rin yung, boses. Yun ang gusto kong makuha, ah, relax lang. Ako hindi ako gano'n brother, kilala mo ako. Minsan nga kailangan ko i-minimize yung volume, eh, kasi talagang naririnig ko yung passion niyo, eh. Talagang rinig na rinig, eh.